Kailangan mo ba talagang umalis? Malungkot ang mukhang sabi ni Kiro sa kanyang long-time girlfriend na si Vanessa. Oo, kailangan. Labag man sa kalooban ko. Pero nakasalalay sa akin ang pagiging stable ng aming kumpanya. Masyado nang matanda si Daddy para i-handle pa ito. Bukod doon, may sakit ito dulot ng katandaan. Seryosong sagot ni Vanessa. Paano ang kasal natin? Kunot noong tanong naman ng binata. Labag sa loob nito ang pag-alis ng nobya. Pero wala itong magawa dahil kailangan at mahal na mahal nila ang isa't isa pero pinaglalayo sila ng obligasyon at tadhana. Makakapaghintay yon, Kiro. Alam kong magagawa mo kung hintayin. Buong kumpiyansang sabi ng dalaga. Hindi naman maaaring umalis ang binata sa Pilipinas dahil naroon ang kanilang kumpanya. Maaari lamang itong bumisita kay Vanessa sa ibang bansa kapag may bakanteng oras. Bihira na tayo magkakasama. Dugtong pa ng binata. Babawi ako kapag naayos ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tugon nga ni Vanessa. Niyakap naman ito ni Kiro bago hinayaang umalis. Kamusta ka dyan? Tanong na nga ng binata makalipas ang 2 araw. Nag-reply naman si Vanessa. Ayos naman ako. Miss na kita kaagad. Sagot nga nito. Sa paglipas ng mga araw ay ayos naman sila hanggang sa dumating ang ilang buwan na madalang na nga silang nag-uusap. Iba yung pakiramdam ko. Parang may bumabagabag sa akin. Saad nga ng binata. Kaya nagpa siya nga itong mag-bar para maglibang. Dahil nalulungkot si Kiro dahil kay Vanessa tapos bihira na nga itong mag-reply sa chat ng binata. Sabado ng gabi nakilala ng binata si Chloe nang magpunta ito sa bar. Naroon ito at nagiinom mag-isa. Mag-isa ka lang yata. Bati nga ng binata. Oo, mas mabuti pa kasing mag-isa kaysa may kasama. Tapos sa huli, iwan ka lang rin. Seryosong sagot ni Chloe. Broken-hearted ka, miss? Tanong pa nga ni Kiro. Hindi. Sadyang aloof lang. Masama na bang humugot na ngayon? Nakataas ang kilay na tanong nga ng dalaga. Hindi naman, natanong ko lang. Sagot ni Kiro. Makikiupo na nga sana ito nang bigla na nga lamang may humatak kay Chloe at hinipuan nga ang dalaga. Hulangya ka? Galit na sigaw ng dalaga at sinapak yung bastos sa kanya. Nagalit ang lalaki at sasampalin na nga sana si Chloe nang bigla itong hawakan ni Kiro sa kamay. Ikaw na nga yung nang bastos. Ikaw pa ang may ganang manakit. Bitawan mo siya. Salubong ang kilay na sigaw nga nito. Hindi nagpatinag na ang lalaki at si Kiro ang sinuntok. Nakailag naman ang binata at ito ang sumuntok sa bastos na lalaki. Napatumba ito ni Kiro at hinawakan ang kamay ni Chloe. Dahil nagdatingan nga ang mga kasamahan nito. Tumakbo sila paalis ng bar at nakarating na nga sa may parking lot. Pinatakbo kagad ni Kiro ang kanyang kotse paalis roon. Saan ang bahay mo? Ihatid na kita. Seryosong sabi ng binata. Diyan lang sa Laurel Street. Turo nga ng dalaga. Hinati dito ng binata roon at nagpasalamat naman ng babae. Maraming salamat. Anong pangalan mo? Chloe nga palang pangalan ko. Sabi nga nito. Kiro, magkikita pa tayo. Nakangiting sagot naman ng binata. Unang kita pa lang nito sa dalaga ay nagandahan na nga si Kiro. Maganda at sexy kasi si Chloe at may maamong muka at porselanang kutis. Bukod pa roon, magaan ang loob ng binata rito. Nagkaroon ng business party sa mansyon ng mga Roosevelt, mayamang angkan sa Pilipinas at dumalo roon si Kiro. Hindi nito akalain na magkikita sila ni Chloe roon. Huwag kang ang bastos. Naiinis na sigaw ng dalaga nang may lumapit sa kanya at niyakag nga ito na magsiping. Naroon ang lalaki at pilit hinuhubad ang dress ni Chloe. Dumating naman si Kiro at hinawakan ang kamay ng lalaki. Pinilipit yun ng binata at saka tinadyakan sa tiyan. Pumili ka ng babastusin mo. Galit na sigaw ng binata. Nagtatakbo paalis. Ang bastos na lalaki at naiwan nga sila roon.
Ayos ka lang? Palagi ka na lang napapahamak. Buti nagkakataong napapadaan ako. Sagot ng binata. Tumango naman si Chloe bilang pagsang-ayon. Oo, kaya nga ang hirap pa naman ngayon. Ani nga niya sa mababang boses. Sa susunod isama mo na ako. O di kaya magdoble ingat ka na lang. Iwas sa berya. Mahirap magpakalat-kalat, mag-isa ngayon. Kung walang dudukot sa'yo, mapapahama ka naman. Sad nga ni Kiro. Oo, salamat sa ilang beses na pagtulong sa akin. Seryosong sagot ng dalaga. Umuwi ka na. Hindi ka na safe rito. Baka bumalik pa ang isang yun. Mahirap na. Hiyakag ng binata rito. Sige, ayoko na rin namang magstay tapos mapapahamak lang rin ako mag-isa. Mas mabuti na yung safe lang. Walang problema. Sagot nga ni Chloe. Inalalaya naman ito ang binata. Hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Matapos ihatid ni Kiro ang dalaga ay nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Salamat, ingat ka pa uwi. Sagot nga ng dalaga. Tumango naman si Kiro at umalis. Makalipas ang ilang araw, muling nagtagpo ang landas nila Chloe at Kiro sa Agoncillo sa Batangas. Nagpa siya kasing mag-swimming ang barkada ng binata sa nasabing resort. Samantala pagmamay-ari naman nila Chloe ang resort. Kayo palang may-ari? Manghang tanong ng binata. Ngumiti naman si Chloe at labis ang paghanga nito sa binata dahil sa pagligtas nito sa kanya noong gabing nagbar nga siyang mag-isa. Napakagwapo at napakatangkad rin nito kaya kahit sinong babae magkakaroon ng crush sa lalaki. Oo, maligayang pagdating sa aming resort. Sana mag-enjoy kayo ng mga barkada mo. Aniya sa malamyos na boses. Tumango naman si Kiro at nakihalubilo nga sa mga kasamahan. Nagluto sila roon ng pagkain at naligo sa dagat. Nanatili namang nakatanaw si Chloe sa mga ito. Gaya ng kanyang sinabi, nagkita nga kami ulit. Nakakatuwa naman ang pagkakataon. Nakangiti nga nitong sabi sa sarili. Hindi na malaya ng dalaga na nakalapit na nga sa kanya ang binata. Gusto mo bang maligo? Tara, yakag nga nito sa dalaga. Naku, mamaya na ako. Nakakahiya. Mag-enjoy na lang kayo riyan. Pagtanggi nga ni Chloe. Pero hindi naman pumayag si Kiro. Bakit ka mahihiya? Sa inyo nga itong resort, diba? Kaya tara na, para malibang ka naman. Natatawang sabi ng lalaki habang hawak ang kamay ng dalaga. Nakaramdam ng kakaibang kilig si Chloe ng mga oras na yon. Samantalang tahimik lamang si Kiro hanggang sa makarating sila sa dagat. Doon lang ito bumitaw sa kamay ng babae. Kanino ko pa napapansin na nakatingin ka lang ah. Pwede ka namang maligo eh. Biglang sabi pa nga nito. Maaga pa kasi kaya nag-aalinlangan ako. Sagot ni Chloe. Nakisali ito sa tayaan ng magbabarkada at labis ang sayang nararamdaman. Napansin naman ni Kiro ang maganda nitong ngiti. Kasabay noon ang kanyang pusong mabilis sa pagtibok. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito? Aniya sa kahinawakan ng dibdib. Sa kanilang pananatili sa resort ay nakabonding nila si Chloe. Napansin ng binata ang kabaitan nito. Bagay na gusto ni Kiro ang katangian ng babae. Napawi ang lungkot na nararamdaman sa pag-alis ng kasintahan. Alam mo, malungkot talaga ako eh. Pag-amin nga ng binata nang maupo nga sila sa tabing dagat. Bakit naman? Tanong nga ng dalaga. Ikakasal na dapat ako. May girlfriend akong kababata ko. Nagka-developan kami at nangakong pakakasalan ng isa't isa. Kaya lang dahil nalulugi ang kanilang kumpanya, wala itong choice kundi umalis. Pagbabahagi nga ni Kiro. Natigilan naman si Chloe at nadismaya. Ganun ba? Ang hirap naman pala ng sitwasyon mo. Kailan raw ito babalik? Tanong nga ng dalaga. Hindi ko alam eh. Walang masabing araw o petsa. Sa tingin mo maghihintay ako? Bigla nitong tanong. Sabi nila kapag mahal mo, mahihintay mo kahit gaano katagal, kahit walang kasiguraduhan. Kung hindi mo kayang hintayin, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi kayo bagay. Payo nga ni Chloe.
Muling napangiti si Kiro sa sinabi ng dalaga. Kapag kasama ito ng binata ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Napapatawa rin ito ng dalaga. Kung ikaw ang tatanungin, anong gagawin mo? Kung sakaling ikaw ang nasa sitwasyon ko, hindi pwedeng umalis dahil may sariling kumpanyang kailangan ni manage. Tanong pa ng binata. Kapag hindi ako abala, total marami akong pera, bibisitahin ko. Para sa ganun hindi mawala ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nakangiting tugon nga ni Chloe. Susundin ko ang payo mo. Seryosong sagot ni Kiro. Simula noon, naging magkaibigan ang binata at dalaga. Madalas na silang magkasama. Paalis na yata sila? Tanong nga ng dalaga ng matanaw ang kasamahan ni Kiro na paalis na. Naiiwan ako. Sa bayan ako mag-i-stay. May kliyente akong tatagpuin roon. Kaya 1 linggo pa ako rito sa Batangas bago bumalik sa Manila. Ikaw? Tanong nga ng binata. Parehas tayo. Pauwi na rin ang kuya ko at siya ang papalit sa akin rito sa resort. Sagot nga ni Chloe. Kung ganon sabay na lang tayong bumalik. Seryosong saad ni Kiro. Kinagabihan, nagkayakagan nga silang mag-inom. Pumayag naman ang dalaga dahil panatag ang loob nitong makasama ang binata. Chloe, naranasan mo na bang magmahal? Biglang tanong ni Kiro habang nainom ng alak. Sa totoo lang hindi pa eh. Natatakot ako. Yung kuya ko, pati naman mama namin, naranasang lokohin. Ipinagpalit ng girlfriend naman si kuya ko sa kababata. Yung mama ko naman iniwan ni papa para sa ibang babae. Broken family kami. Kaya parang nakakatrauma lang. Kwento nga ni Chloe. Ako naranasan ko na. Pero hindi ako sigurado kung pagmamahal na ba talaga ito. Kahit na matagal na kaming nagkasama, maraming pinagsamahan at naisipan ng magpakasal. Ang nasasabi ko lang to dahil hindi ko kasama si Vanessa. Sa totoo lang, ang hirap magmahal. Tugon nga ng binata. Kaya nga ba ayoko magmahal eh. May mga nanliligaw sa akin pero kinakaibigan ko lang sila. Ayoko pa. Hindi pa ako handang masaktan. Sabi kasi nila, kapag nagmahal ka, kaakibat nun ang salitang masaktan. Sabi nga ni Chloe. Ganun naman talaga ang pag-ibig, diba? Hindi palaging masaya. Pero masarap at masaya magmahal. Kapag minahal ka rin ang taong mahal mo at tinrato ka ng tama. Sagot nga ni Kiro. Hindi naman kasi natin malalaman na nasa tamang tao na tayo eh. Kung tamang tao na ba yung kasama natin ngayon o karelasyon. Dahil yung iba nga, ikinasal na, nagkaanak na at lahat-lahat, naghihiwalay pa. Yun pa kayong magjowa? Saka, hindi natin malalaman kung tamang tao dahil kahit kaano pa katagal yung pinagsamahan, kung nakalaan naman sa iba, darating pa rin sa puntong maghihiwalay yung dalawa. Dugtong pa nga ng dalaga, na sinang-ayunan naman ng lalaki. Naparami na nga ng alak na nainom at medyo nalalasing na. Nang biglang tumawag si Kenneth, kaibigan ni Kiro, at sinabing kasama raw ni Vanessa, yung ex nitong si Carlo. Nakita na nagpunta sa hotel. Wala lang ako sa tabi nagagawa ng makipagkita sa ex. Wala man lang ang paramdam sa akin eh. Ilang linggo na rin. Tatawag lang saglit tapos wala na. Minsan magchat-chat pero napakadalang na lang. Napakatagal pang mag-reply. Alam kong busy siya. Pero yung pangbabale wala niya masakit eh. Tumawa ng sarkastiko si Kiro at hindi na malayang natulo na nga pala ang luha. Mahal mo nga. Umiiyak ka eh. Kasi kung hindi ka masasaktan ng ganyan. Komento ng dalaga. Alam naman niyang ayaw na ayaw ko nakikipag-usap o nakikipagkita siya ron. Sabi ni Kenneth. Hindi lang isa, kundi marami nitong nakita si Vanessa na kasama ang ex nito. Minsan nagtatawanan pa tsaka sweet. Nakakatawa. Habang nanlalamig siya sa akin may iba na palang nagpapainit sa kanya. Pinagmumukha niya akong tanga. Hinintay ko siya. Hinintay ko pa naman siya. Puno ng sama ng loob na sabi ng binata. Niyakap na nga lamang ni Chloe ng mahigpit ito. Makakayanan mo yan. Kausapin mo siya. Payo pa nga nito. Umiling si Kiro. Hihintayin kong magsabi ito.
Panghahawakan ko ang pangako namin sa isa't isa. Desididong sagot naman ng lalaki. Paano kung hindi siya magpaliwanag? Paano kung hindi niya sabihin? Maghihintay ka lang ba sa wala? Sa layo ng agwat ninyong dalawa, kailangan nyo ng tamang komunikasyon. Hindi ganyan. Dugtong pa ng dalaga. Kaya nagpa siya ng alamang si Kiro na tawagan si Vanessa. Kaya lang, nang tawagan niya ito, si Carlo ang sumagot. Sinabi nitong nasa mahalagang meeting sila at business partner nito ang kasintahan. Business meeting? Maniniwala ka ba, Chloe? Gayong kasasabi lang ni Kenneth na pumasok ang dalawa sa isang pribadong kwarto sa hotel. Anong klaseng business meeting yun? Salubong ang kilay na sabi ng binata. Sa sobrang inis nito, pinatay na nga lamang ang tawag. Ginaya ni Kiro ang paraan ni Vanessa. Hindi na rin masyadong natawag o nagchat-chat sa babae. Bumalik ang binata sa Maynila at nagsimulang mangbabae. Kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi ako papayag na habang nagpapakasaya siya roon ay nandito ako mag-isa. Hihintayin siya. Hindi na. Inis na sabi nga nito. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Chloe dahil nag-aalala sa binata. Ayos pa kaya yun? Ilang araw at linggo ng bangag kakainom ah. Baka mamatay na yun ng maaga sa ginagawa. Saad nga nito. Hindi talaga ito mapakali kaya nagpa siya ng ampuntahan ng lalaki. Hindi na rin ito nagre-reply pa sa kanya. Bakit ba ligaga ako? Daig ko pa atang girlfriend ng hodyong yun eh. Nakakainis ba naman? Hindi marunong magkontrol ng sarili. Naiinis na bulong nga ng dalaga habang nagmamaneho papunta ng bar. Samantalang sa bar, naroon nga talaga si Kiro at nag-iinom mag-isa habang may kandong na babae. Isang linggo nang ginagawa ng binata yun. Napapabayaan na nga ang sarili nito pati trabaho bilang CEO ng sariling kumpanya. Kiro, ano pang ginagawa mo? Galit na sermon nga ni Chloe sa lalaki. Kaibigan na kasi ang turing nito sa kanya, kaya ayaw ng dalaga na nakikita ang ganoon ng binata. Isa pa, gusto nito ng kaibigan. Pero nire-respeto ang relasyon nito kay Vanessa. O Chloe, ikaw pala. Nakangiting bati ng binata. Pinaalis naman ng dalaga ang babaeng kandong ni Kiro. Bakit pa naiinom ka? Bakit hindi mo puntahan sa ibang bansa para malinawan ka? Hindi yung nagmumukmuk ka dyan. Isang linggo na kitang kausap at isang linggo ka na rin nagpapakalunod sa alak. Baka akala mo maganda sa kalusugan ng labis na pag-iinom ha? Huwag mong sirayan ang buhay mo sa taong wala nang pakialam sa'yo. Move on and tell her. Payo nga ni Chloe. Nagulat ang dalaga nang bigla ni itong halikan ng binata. Hindi naman nakapalag ang babae dahil diniin na nga ng binata ang ulo ni Chloe. I did. At alam mo kung anong sabi nito? Huwag raw madumi ang utak ko. Wala raw ginagawang masama. Pero kitang-kita ko. Masaya itong nakikipag-usap sa lalaking yon. Sweet at tila ka nalimutang ikakasal sa akin. Kaya pasensyahan na lang. Kapag dumating yung panahong ma-realize nito na mahalaga pala ako, huli na. Hinding-hindi na ako babalik pa. Hindi ako makikipaghiwalay. Pero para sa akin wala na kami. Malamig ang boses na sabi nga nito. Teka, bakit mo hinalikan? Huwag mo akong gamitin para gawing panakipbutas o pampalipas oras. Ayoko, Kiro. Hindi ako parausang babae. Mahalaga sa akin ang aking dignidad. Magkaibigan tayo. Huwag mo kong saktan dahil lang sinaktan ka ng babaeng minahal mo. Sad nga ni Chloe. Hinawakan ni Kiro ang baba nito at muling hinalikan. Mas malalim at mas mapang-akit pa nga. Mas mapang-angkin din. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ayokong magpakatanga sa gaya ni Vanessa. Kung hindi niya kayang gawin ang sariling tamang babae para sa akin. Alam kong ikaw kaya mo. Hindi ko to ginagawa para gawin kang panakipbutas o pampalipas oras. Iba ka. Hindi ka kagaya ni Vanessa at ng ibang babae. Nire-respeto kita at gusto kita. Mahabang paliwanag ng lalaki. Paano? Paano naman nangyari yun? Hindi pwedeng gusto mo na ako. Alam ko.
Pero nararamdaman ko na ito noon pa. Sinusubukan kong huwag kang idamay o huwag kang lapitan. Dahil gaya ngayon, pakaisipin mo na, nagpapakalango ako para kay Vanessa. Pero ang totoo, nagugustuhan na kita. Sa'yo ko naramdaman ng comfort na walang halong panglalende. Dun pa lang, alam kong hindi ka ganong babae. Pinapayuhan mo pa ako sa dapat kong gawin. Kaya sinong lalaking hindi mahuhulog? Kung ganoon kabait ang babae. Mahabang litanya nga ni Kiro. Pero kayo pa, Kiro, ayokong maging dahilan ng paghihiwalay niyo. Ayokong maging dahilan ng heartbreak ng iba. Dahil gaya nga ng sinabi ko, galing ako sa broken family. Ayoko masaktan si Vanessa dahil nagawa mong ipagpalit sa akin. Ako na, bago mo lang nakilala. Sagot nga ni Chloe sa katumayo. Aalis na nga sana ito roon. Kaya lang hinatak ito ni Kiro at hinalikan nang mapusok sa labi. Assurance ba ang gusto mo? Pakakasalan kita, Chloe. Kapag nabuntis kita, tandaan mo yan. Desiditong sabi ng lalaki. Sa pagkakataong yun nawalan na nga ng pag-aalinlangan ang dalaga. Tinugunan nito ang kaparehong sensidad, ang halik ng lalaki hanggang sa umalis sila ng bar. Dumiretso sila sa mansyon ni Kiro at doon nga nagpatuloy sa paghahalikan. Sigurado ka na ba dito? Kiro, dahil kapag tinuloy natin to, hindi na kita pakakawalan. Ayokong masaktan ka. Kaya kung darating din tayo sa puntong pipiliin mo yung babaeng minahal mo bago ako, wag na lang nating ituloy. Seryosong pigil nga ni Chloe. Hindi ito naging tapat sa akin. Ayoko sa babaeng sinungaling at manloloko. Ang tagal naming nagkasama rito sa Pilipinas. Kaya alam kong kilala ko, si Vanessa. Matagal bago ito nakamove on kay Carlo. 3 kaming magkababata. Nang wala na nga siyang napala sa lalaki dahil nag-ibang bansa ito, sa akin ibinaling ng babaeng nararamdaman. Buong akala ko, totoo ang lahat, na ako talaga ang panalo pero wala. Ganun pa rin pala, talo pa rin pala ako sa huli. Seryosong sagot nga ni Kiro. Siguraduhin mo lang. Sagot ng dalaga. Sa oras na magkita kami makikipaghiwalay na ako sa kanya. Siya ang unang nagloko. Siya ang unang hindi nagparamdam ng matagal. Kaya wag niya akong sisihin na sa iba ko binigay ang pagmamahal na ganito. Seryosong sagot ng lalaki. Nagpatuloy ang kanilang halikan na nauwi sa mainit na tagpo. Napagtanto ni Kiro na birhen pa nga ang dalaga kaya mas lalo niya itong pinahalagahan. Simula ngayon ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kasarap magmahal ang isang Kiro. Nakangiting sabi ng binata. Yumakap naman si Chloe rito at humalik nga sa pisngi. Nakatulog sila nang mag-umaga na nga at nagpasya silang magsama sa iisang bahay. Hinaumagahan, naramdaman ng dalagang mainit na halik at palad ni Kiro na humaplos sa kanyang binti. Napaigtad ang dalaga roon, saka yumakap sa binata para mahalikan. Ang aga mong maglambing. Huwag muna. Sobrang sakit ang pechay ko bagya mo ng inararo, leche ka. Natatawang sabi nga ng babae. Sorry na, masarap Sagot ng binata sa pilyong boses. Masakit naman, pakiramdam ko winasak mo talaga ako Munti ka na nga talaga akong mapakanta ng winasak na tahanan. Natatawang sabi ng dalaga. Napailing na nga lamang si Kiro sa kalokohan nito. Ipapagpaluto kita ng makakain. Para naman hindi ka magutom. Alam kong gutom ka na Sad nga nito. Narinig kasi nila ang pagkalam ng sikmura ni Chloe. Natawa nga si Kiro roon. Kaasar naman, nakakahiya kang sikmura ka. Sigaw ng dalaga nang makaalis na nga ang binata para magpaluto. Nang dumating ito ay nakaligo na nga si Chloe at suot ng dalagang damit ni Kiro. Bagay na bagay sa'yo. Parang gusto ko na lang ng ganyan lagi ang suot mo. Pero mas gusto ko kung wala kang damit. Natatawang biro pa nga nito. Tigilan mo nga ako. Kakawawain mo lang ako lagi Parang ayoko na tuloy tumira rito sa mansyon mo. Baka araruhin mo lang ako palagi. Diyos me. Sapo nga ang noong sabi ng dalaga. Masarap nga kasi yun. Pananagutan naman kita Kaya hindi ka dapat natatakot. Sagot ni Kiro.
Oo na. Sabi mo pag tinakasan mo talaga ako ipapatulfo kita, akala mo Natatawang sabi na nga lamang ng dalaga. Oo na. Nang makakain ay nagsimula na ngang lumabas si Chloe at kinilala ang mga kasambahay, pati tauhan ng binata. Masaya namang nakipag-usap ang mga ito sa dalaga kaya magaan ang pakiramdam sa pananatili roon. Hindi naman pala masama dahil walang problema sa mga tauhan. Makakakilos ako ng maayos at normal. Saad dito, sabay silang naligo ng binata sa swimming pool ng mga gabi. Walang ibang tao roon kundi silang dalawa lang kaya naman nauwi lang sa mainit na halika ng kanilang pagliligo. Grabe ka makahalika. Talagang higop na higop Feeling Koreano yan. Natatawang po na pa nga ng dalaga. Huwag kang ang baliw. Supot yung mga yun Kita mo naman ang akin 7 inches. Saad pa nga ng binata habang natatawa. Alam mo napakapili mo talaga. Ikaw naman may ganun. Porket may lahi kang foreigner? Yabang. Natatawang sabi ni Chloe. Kaya nga napaka-unique ko Sobrang gwapo ko. Sagot ni Kiro. Asa hambog. Pangbabaranga ng dalaga. Naghabulan sila sa tubig at nang mahuli ng binata si Chloe ay inihagis niya ito sa tubig. Napasigaw naman ang dalaga sa gulat. Naging ayos ang kanilang pagsasama sa mansyon dahil same vibes silang dalawa. Lunes ng umaga, nagpasya na nga ang binatang bumalik sa trabaho at inayos na nga nito ang pamamahala roon. Simula nang masaktan kay Vanessa ay napabayaan nito ang kumpanya. Ngayong ayos na dahil nga kay Chloe. Nangako ang binatang palalaguin pa ang kumpanya para sa future nilang dalawa. Mas naging inspirado pa nga ito. Kumain ka na ba? Masuyong tanong ng dalaga. Umiling naman ang lalaki. Pinuntahan nga siya ni Chloe sa kumpanya para dalhan ng makakain. Alam ni Chloe na igugugol nga ni Kiro ang oras sa pagbabawi sa kumpanyang napabayaan. Nagdala ako ng lutong pagkain para ganahan ka. Hindi pwedeng puro lang trabaho. Baka magkasakit ka niyan. Seryosong sabi pa nga nito. Salamat. Halika nga muna rito. Palambing ako. Saad nga ni Kiro. Lumapit naman si Chloe at hinigit ito ng binata at napaupo sa lap niya. Yumakap naman ang dalaga sa leeg ng nobyo at hinalikan ito sa labi. Naghalikan sila roon ng matagal. Bago magpasyang magpaalam ang dalaga. Alis muna ako. Baka imbes na magtrabaho ka ako lang at tupagin mo Hindi pwede yung ganun. Natatawang sabi ni Chloe. Pati nga si Kiro ay natawa na nga rin. Saka tumango. Napawi ang lungkot nito simula nang dumating nga sa buhay ang dalaga. Masayahin at malambing kasi si Chloe. Nagpunta sila sa bahay ng dalaga para kausapin ang mama at kuya nito. Naabutan nila roon ang mag-ina sa sala na nanunood ng TV. Magandang gabi po. Narito po ako para hingin po ang kamay ng inyong anak na si Chloe. Kiro po ang pangalan ko. Seryosong sabi nito. Napangiti naman ang mama ni Chloe pero sa lubong ang kilay ng kanyang kuya. Maupo ka muna. Nakangiting sabi ng dalaga. Nakasimangot naman si Crucifer na kuya nga ni Chloe. Saka nito sinimulang usisain at pahirapan nga si Kiro. Pinag-igib, pinagsibak at pinagluto nito ang lalaki at halos mapagod naman si Kiro dahil doon. Ayos ka lang ba? Kainis naman kasi si kuya Hindi mo na dapat pinakinggan pa ang isang yun. Masyadong makaluma ang pinaggagawa. Tradisyonal. Naiinis na sabi nga ni Chloe. Hayaan mo na. Kesa naman, tutulan ito ang pagmamahalan natin. Ayoko nga. Dagdag naman ni Kiro. Natawa na nga lamang si Chloe, saka pinunasan ng pawis nito. Napatitig si Kiro sa babae at hinalikan nito sa labi ng matagal. Naghalikan sila roon at dumiretso sila sa kwarto ng dalaga. Nauwi sa mainit na pagtatalik ang kanilang magdamag na pagsasama. Araw ng Biyernes, pagpasok na nga sa trabaho si Kiro nang magpadala nga ang dalaga ng tanghalian nito. Aalis kasi si Chloe patungong Dubai para sunduin ang kanyang mama
na nakipag-business deal roon. Mag-iingat ka. Busy pa rin kasi ako ngayon kaya hindi kita masasamahan. Malungkot na sabi ng binata. Huwag kang mag-alala. 2 araw lang ako roon. Saka yung pangako mo nakakausapin mo si mama. Tuparin mo. Nakataas ang kilay na sabi nito. Siyempre naman. Nakangiting sagot ni Kiro. Naging abala si Kiro sa kumpanya at nakarating naman ang dalaga sa Dubai. Nag-chat-chat sila sa isa't isa habang magkalayo. Samantalang doon lang naalala ni Vanessa. Magparamdam sa fiancé. Kamusta ka na? Galit ka pa rin ba? Tanong nga ng babae. Kung alam mo lang kung gaano kita ka-miss. Kung gaano ko hinihiling na makasama ka araw-araw. Mahal na mahal kita. Kaya sana wag kang magalit. Alagaan mong sarili mo dyan. Tugtong ni Vanessa. Sinin lang ito ng binata, tinadtad naman ito ng chat messages ni Vanessa pero walang pake. Si Kiro lalo na ng sunod-sunod ang naging video at larawan ni Vanessa kasama si Carlo kahit na wala yun sa oras ng trabaho. Miss na kita, Kiro. Sobrang miss na. Bisitahin mo naman ako rito. Huling mensahe ng babae. Pinakiramdaman ni Kiro ang kanyang puso. Wala na roon ang dating excitement at saya. Kapag nababasa ang ganoong mensahe mula sa babae, alam nito na hindi dahil may Chloe na, kundi nagkulang si Vanessa sa kanya at sa pagsisinungaling nito. Kung sana lang, inamin mo na lang na hindi mo talaga ako mahal. Sana nagsabi ka na lang ng totoo. Handa akong palayain ka kung yun ang magiging kaligayahan mo. Malabing kang boses, nasabi ng lalaki habang nakatingin sa mensahe. Samantala, makalipas ang 2 araw bumalik na nga si Chloe sa Pilipinas at nagbonding ulit sila ni Kiro. Kaya lang isa sa kalabang kumpanya ng binatay ang nagtangka sa buhay nilang dalawa nung nasa biyahe sila pauwi. Kilala mo ba yun? Kinakabahang tanong ng dalaga. Sunod-sunod naman ang putok mula sa kalaban nilaga ng dalawa. Kabado naman sila pero habang nasa biyahe sa pagkakataong yun, napuno ng takot ang puso ni Chloe. Tauhan ni Monty. Hindi napayag ang hudyong yun na nasasapawan ko sa industriya ng business, kaya nagawa ng kabalbalan. Matagal na akong gustong burahin sa mundo ng lalaking yun, kaya lang hindi ito nagtatagumpay. Tiniming pa talagang wala akong kasamang tauhan ngayon. Seryosong sagot ni Kiro. Agad nitong tinawagan si Homer, ang leader ng mga bodyguard niya, para tumawag ng backup. Kaya lang nahulog sila sa bangin ng banggain yon ng tauhan ni Monty. Kiro! Sigaw ni Chloe. Sa sobrang takot, bumagsak silang dalawa sa tubig at agad na naglangoy nga patungo sa pampang. May nakita silang kuweba roon at doon muna sumilong. Nagpadaing si Kiro ng apoy para mainitan nga ang kanilang katawang basang-basa. Ayos ka lang ba? Natakot ka ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Kanina oo, pero ngayong safe na tayo hindi na. Dahil kasama na kita. Nakangiting sagot ang dalaga at niyakap ito ni Kiro sa kahinalikan sa noo. Halika dito, kailangan mainitan ang katawan natin. Baka magkasakit tayo. Saad ng binata. Oo, mabuti na lang sa tubig tayo bumagsak. Grabe yung takot na nararamdaman ko. Sagot ng dalaga. Pagbabayaran ni Vincent at ng mga tauhan niyang ginawa nila sa akin sa'yo. Pati na rin. Ikaw na damay. Malaki ang koneksyon ng pamilya, Monty, na kinabibilangan ni Vincent sa politika at business world. Pero higit na malaki ang akin. Saad ang binata. Bakit pa kasi kayo nag-aaway? Naguguluhang tanong naman ni Chloe. Dahil sa negosyo at babae, pero hayaan mo na. Dugtong nga ni Kiro. Bago pa man sila natunto ng tauhan ni Monty, dumating na nga sila Homer. Sakay ng helicopter agad nga silang ni-rescue. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? O nagugutom ka? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang ako. Mabuti na lang at nakaligtas tayo roon. Ayoko nang mamatay. Seryosong sabi ni Chloe. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Hanggat nabubuhay ako. Seryosong sagot ng binata. Oo na, salamat. Kasi hindi mo ako pinabayaan. Sagot ng dalaga sa kaniyakap ito.
Sa mansyon, magkasama silang dalawa sa kama matapos maligo at magpalit ng damit. Sumama ang pakiramdam ni Kiro dahil nga sa sobrang pagod tapos nababad pa sila nang matagal na hindi nakakapagpalit ng damit. Hindi naman nagkasakit si Chloe dahil malakas ang katawan nito kumpara sa binata. Nasakit ang ulo ko, daing nga ni Kiro. Bakit? Kunot noong tanong ng dalaga. Napansin naman ito na namumula ang mukha ng nobyo kaya agad na sinipat ang noo para malaman kung may lagnat ba. Nakapa naman ang dalaga na meron at agad itong kumilos para kumuha ng maligamgam na tubig. Mahiga ka lang. Gusto mo bang humigop ng mainit na sabaw? Ipagluluto kita ng chicken soup. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Tumango naman si Kiro at nahiga. Nawang dalaga rito. Dumiretso si Chloe sa kusina at ipinagluto ang binata. Nagustuhan naman ito ang ginawang soup kalaunan. Tabihan mo na lang ako. Kaya lang baka mahawaan kita. Nababahalang sabi ng binata. Hindi yan, hayaan mo na. Kailangan mo ko ngayon. Malumani naman na saan ng dalaga. Sa kaniyakap nga. Si Kiro. Nalalamig raw kasi ito. Pero imbes na yakapan lang, nauwi na naman sa mainit na tagpo ang kanilang mga katawan. Sa magdamagan. Magpagaling ka na. Hindi ako sanay na nakikita kang inapoy ng lagnat. Nababahalang sabi ni Chloe. Malakas ako. Nasobrahan lang siguro talaga ng pagod pero kaya ko to. Andyan ka eh. Sagot naman ng binata. Basta wag kang pasaway. Wag kang parang bata, uminom ka ng gamot. Hindi ka malakas, feeling strong ka lang talaga. Pangbabara ni Chloe kay Kiro. Grabe, hindi mo na ata ako mahal ah. Sobra kang mangbara sa akin eh. Madramang sabi pa nga ni Kiro, kunwari nagtatampo. Natawa naman si Chloe sa pagiging isip bata ng nobyo. Tigilan mo nga ako. Hindi ka na baby, okay? Saad nga nito. Baby pa kaya? Baby mo. Sabay kindat ni Kiro. Kinilig naman si Chloe sa naging sagot nito. Oo na, baby damulag. Natatawang sabi ni Chloe. Ilang araw inalagaan ng dalaga si Kiro hanggang sa gumaling ito. Maging maayos naman ang kumpanya dahil inaasikaso yun ni Tor, ang sekretarya ni Kiro habang wala nga ang binata. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Kiro at naiwanan si Chloe sa mansyon. Ang inaakalang normal na araw ng dalaga ay nauwi sa nakakakilabot na pangyayari. Nanloob ang mga tauhan ni Monty sa mansyon kahit hapon na. Bihira pa naman ang tao ngayon, kinakabahan ako. Saad nga ng dalaga. Saka tinawagan ng binata pero hindi nito sinasagot ang tawag. Kaya nag-iwan na nga lamang ng mensahe ang babae. Saktong naglapitan nga ang mga tauhan ni Monty at dinala si Chloe palabas. Saan niyo ko dadalhin? Bitawan niyo ako. Sigaw ng dalaga. Bitawan niyo ako sabi! Pagulit nga nito pero pinatulog lang siya ng mga lalaki. Kalaunan, naamoy ni Chloe ang maalinsangang amoy ng tubig dagat. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita nito ang malawak na karagatan. Nakasakay sila sa yate at naroon ang nagpadukot nga sa kanya. Ikaw bang babae ni Kiro? Hindi may kakailang maganda ka. Sayang lang at sa kanya ka napunta. Sabi nito sa malagom na boses. Hindi ako magiging sayang dahil sa kanya ako napunta. Matapang na sagot naman ng babae. Hindi mo ba alam na ikakasal na ito kay Vanessa? Bakit nagsusumiksik ka pa sa relasyon ng iba? Salubong ang kilay na sabi nga ni Monty. Ano bang alam mo? Wala kang alam para sabihan ako ng ganyan. Hindi kita tatay para intindihin ko ang opinyon mo. Naiinis na sagot naman ni Chloe. Sa galit ni Monty, sinampal nito ang babae at halos tumabingi naman ang mukha ng dalaga. Sa lakas nun, pumutok ang labi nito. Ikaw nga ang pinapayuhan, ikaw pa ang galit. Ikaw rin, pag bumalik na ang babaeng nauna nitong minahal, uuwi kang luhaan. Pangaasar pa nga nito. Bakit ka nakikialam? Bakala ka ba? At nananampal ka? Baka naman gusto mo si Kiro kaya ayaw mo kaming tantanan. Kung alam mo naman palang si Vanessa ang mahal nito,
Hindi mo dapat ako pinadukot. Galit na sigaw ni Chloe. Alam mo bang bago kami mag-away ni Kiro dahil sa negosyo ay matalik kaming magkaibigan? Gusto ko si Vanessa, pero ito ang pinili ng babae. Ngayon, kaya kita pinadukot para matauhan ang siraulong yon sa panluloko sa babaeng mahal ko. Malamig ang boses. Nasabi nito. Hindi mo ba alam na unang nagloko si Vanessa? Pasikreto. Mali. Lantaran nitong nakikipagkita kay Carlos sa ibang bansa. Nang tanungin ni Kiro ay itinanggi pa talaga ng mahal mong nangyayari. Pero si Kenneth pinadala nito lahat ng larawan at video. Kaya nagpa siya si Kiro na puntahan ng babae at komprontahin pero wala. Hindi ito umamin kahit kitang-kita na nga mismo ni Kiro. Naiinis nga na sabi ng dalaga. Natigilan naman si Monty. Totoo ba ang sinabi mo? Kung ganun baka wala nang kasalang magaganap pero kailangan pa ring isuko ni Kiro ang proyekto na Big City kapalit ng kaligtasan mo. Tuso na kong tuso pero gusto kong mapasakin ang proyektong yun. Gigil nga nitong sabi. Sakto namang dating nga ni Kiro nakasakay ito sa motorboat. Pinuputukan nga ng tauhan ni Monty ang binata nang awatin ito ng lalaki. Huwag. Ito na ang pagkakataon kong kausapin ang karibal ko sa lahat. Hayaan niyo siyang umakyat. Walang kikilos ang masama, matagal ko nang gustong mabura ang lalaking yan sa aking landas. Pero hindi ko magawa. Ngayong hindi ko na siya karibal kay Vanessa, hahayaan ko tong mabuhay. Seryosong sabi ni Vincent Monty. Vincent, may prinsipyo ka pa rin palang natitira ano? Akala ko habang buhay ka ng halangang kaluluwa. Saad ni Kiro nang makataas ito. Nalaman ko sa babaeng to ang nangyari sa inyo ni Vanessa. Sinasabi ko na nga ba hindi ito magiging sayo? Tumatawang sabi ng lalaki. Bakit? Magiging sayo ba si Vanessa? Kung hindi sa akin, hindi rin sayo. Pero kung sakali man, mas gusto kong kayo ang magkatuluyan kaysa kay Carlo. Iniwanin to si Vanessa. Kung ikaw yon, alam kong hindi mo siya iiwan. Kahit naman mauuwi kami sa hiwalayan, hangad ko pa rin ang kaligayahan nito. Seryosong sagot ni Kiro. Tila may humaplos sa puso ni Monty. Sa narinig. Namimiss na rin naman ito ang samahan at bonding nilang magkaibigan pero kailangan niyang makuha ang proyekto sa Big City dahil mawawala sa kanya ang lahat. Maiba tayo. Gusto mo bang makaalis kayo ng buhay ni Chloe rito? Malumanay ang boses na tanungan ng lalaki kay Kiro. Oo, anong kondisyon mo? Kilala kita. Hindi tayo naging magkaibigan ng matagal kung hindi. Tanong ng binata. Ibigay mo sa akin ang proyekto para sa Big City. Ako ang bahala sa milyones na magagastos roon. Babayaran kita. Kailangan ko lang makuha yun at mapalabas na ako ang nagwagi sa ating dalawa. Kung hindi magagalit sa akin si Daddy. Kukunin ito ang mana ko at ibibigay kay Zoren. Paliwanag ni Monty. Yun lang pala eh. Hindi muna sana pinahaba ang gusot nating dalawa. Pumapayag ako. Sad nga ni Kiro. Talaga? Ganun-ganun lang yon? Hindi ka na magagalit? Takang tanong pa ng lalaki. Oo, basta para kay Chloe. Handa akong ibigay ang lahat. Kahit ano. Seryosong sagot ni Kiro. Hindi ako makapaniwala na ganun kahalaga sa iyo ang babae. Kalain mo yun? Sa tinagal-tagal ng panahon nating magkaribal sa industriya ng business, ngayon mo lang isinuko ang isa sa pinakamalaking project na ibinigay sa iyo. Sagot nga ni Monty. Hindi ko rin alam. Basta ngayon ang alam ko lang, ayokong mawala sa akin si Chloe. Ito ang naging lakas ko ng panahon. Wala na akong gana at broken kay Vanessa. Hindi ko siya minahal para maging panakibutas. Mahal ko talaga si Chloe. Nang malaman kong dinukot mo ito, buo ang desisyon ko kung ano man ang mangyari. Pipiliin kong makasama ito kahit sa kabilang buhay. Sagot ng binata. Naluha naman ang dalaga sa narinig. Sa pagkakataong yun, buong puso na ng dalaga nakuha si Kiro. Hindi na niya talaga pakakawalan pang lalaki kahit anong mangyari. Sige, ako nang bahala kay Vanessa. Susundan ko ito sa ibang bansa at liligawan. Seryosong sabi ni Monty. Tumango lang si Kiro at nilapitan si Chloe para kalagan. Pinayagan silang umalis ni Vincent Monty at kalaunay na nagpahatid na nga sa airport para magtungo sa Spain
kung nasan si Vanessa. Sisiguraduhin ko magiging akin ka. Nararamdaman ko na. Saad ni Vincent sa sarili. Hinanap nito si Vanessa at makalipas ang ilang araw, pag napaghihintay para makausap ito nagkaroon nito ng pagkakataon. Nalaman ng binata na wala na si Carlo, kaya malaya na nga nilang nalalapitan si Vanessa. Samantalang sa Spain, araw ng Biyernes, abala si Vanessa sa kanyang trabaho nang dumating ang kanyang sekretarya. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga nito. Sinabi naman ni Lane na nandoon ang kanyang kaibigan. Kumunot ang ni Vanessa at sinabing papasukin na lamang ang bisita. Vincent? Hindi makapaniwalang saad ni Vanessa. Ako nga, long time no si Vane. Nakangiting bate ng binata. Tumango lang si Vanessa. Alam nito ang nangyari kina Kiro at sa lalaki kaya medyo ilag siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't matagal mo na akong nilayuan dahil si Kiro ang pinili ko? Tanong ng dalaga. Hanggang ngayon hinihintay pa rin kita. Nandito ako para sabihin sa'yo ang masamang balita. Hindi ako nagpunta rito para manira. Alam ko na rin ang pagtatalo ninyo ni Kiro dahil kay Carlo. Seryosong sagot ni Vincent. Pero paano? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Kiro, may Chloe na ito ngayon. Hindi na ikaw ang babaeng gusto nitong pakasalan. Alam mo bang pinadukot ko si Chloe para malaman kung gaano ito kahalaga sa lalaki? Seryosong pagbabahagi ni Monty kay Vanessa. Nanikip ang dibdib ni Vanessa sa narinig. Alam nito ang pagkakamali. Tunay na nakalandian ulit ng dalaga ang dating ex na si Carlo pero tinigil rin ito ang ginawa dahil na konsensya. Ano? Galit na sagot ng dalaga. Ramdam ni Vanessa ang kirot sa kanyang puso. Hindi matanggap na agad pinalitan ng binata kaya nagpa siyang umuwi ng Pilipinas. Hindi ako makakapayag. Akin lang si Kiro. Ako lang ang dapat nitong mahalin at pakasalan. Hindi ako makakapayag na may mang-agaw sa akin sa lalaking pinakamamahal ko. Hindi. Tila nababaliw na sigaw na nga nito. Pagdating ni Vanessa sa Pilipinas, hindi agad ito nakapunta sa mansyon nila Kiro dahil may mga inasikaso nga sa kanilang bahay. Kaya nagkaroon nga ng pagkakataon, agad siyang nagtungo roon. Nasaan si Kiro? Tanong ng dalaga sa mga kasambahay. Nagkatinginan ng mga to at tila nagtuturoan pa. Wala namang nagawa ang mga tauhan ng binata nang bigla na lang dumiretso ang dalaga sa loob. Nanggagalaiti ito ng mga oras na yun. Pagtataguan niyo pa ako? Ngayon andito na ako? Naiinis nga na sabi nito. Mabuti na lang at wala roon ang dalawa dahil nagde-date. Kaya hindi naabutan ng dalaga. Naiinis na naupo si Vanessa sa sofa. Dalhan niyo ako ng tubig. Nauuhaw ako. Utos nga nito sa mga kasambahay. Hindi naman sila kagad nakakilos dahil nababahala baka dumating ang kanilang amo. Ayaw nilang mapahamak si Chloe. Dali! Ano pang tinutunganga niyo dyan? Naiinis na sabi ng dalaga. Agad namang kumilos si Mina at kumuha ng tubig. Naghihintay roon si Vanessa ng matagal pero wala itong napala. Gabi na nang magpasya nga itong umalis para umuwi. Sa kabilang banda, masayang nagsasayaw si Kiro at Chloe sa isang sikat na resto. Sinorpresa ng binata ang nobya pero mas nasorpresa ang binata sa nalaman. Happy birthday! Masuyong bati ng binata sa dalaga. Thank you sa napakagandang sorpresa, mahal na mahal kita. Buong pagmamahal na sabi ng dalaga. Ako rin. Mas mahal kita. Alam mo yan. Seryosong tugon ni Kiro. Saka lumuhod para ipakita ang kahon na may mamahaling singsing. Napasinghap naman si Chloe sa sobrang gulat. Oh my God. Anya, alam kong nagsimula tayo sa bagay na ipinagbabawal. Tipong ikakasal na dapat ako sa iba pero hindi na yun matutuloy. Dahil niloko ako nito. Pero kahit na ganun, masaya ako dahil itinakda ko para sa iyo. Dahil kung kami talaga ang para sa isa't isa, hindi kita makikilala. Seryosong sabi ni Kiro. Hindi ko rin nakalain na ikakasal ka na.
nang magustuhan kita. Pero pinili kong dumistansya dahil alam kong may kasintahan ka. Kaya lang, ikaw na yan eh. Ikaw yung umamin at dumiskarte sa akin. Kahit alam kong mali, kahit alam kong bawal, dahil may ibang nagmamay-ari sa'yo, minahal kita ng sobra. Ilang beses mo na ako iniligtas. Sa ilang beses na yun alam ko na, higit kitang mamahalin. Mahabang pahayag ng dalaga. Kinilig sila pareho lalo na nang lumuhod nga ang binata. Chloe, gustong gusto kitang makasama habang buhay. Dahil alam kong kapag ikaw, hindi mo sasayangin ang pagmamahal na ibibigay ko. Ngayon tatanungin kita, will you marry me? Buong pagmamahal ni Kiro. Sagot naman ito, syempre naman oo ang sagot ko. Palaging oo, dahil mahal na mahal kita. Siya nga pala, 4 na buwan akong buntis. Magiging papa ka na. Masaya at diretsahang sabi ng dalaga. Natawa naman ang lalaki sa nalaman lalo na sa naging sagot ni Chloe. Thank you mahal. I love you so much. Masayang tugon nga nito. Naghalikan sila at nagyakapan. Simula ng gabing yun ay mas naging maingat at maalaga nga ang lalaki sa babae. Sinamahan rin ito mag-check up ni Kiro. Bilisan mo na, baka malate ka sa appointment mo kay Dr. Hermosa. Saad ng lalaki. Nauna na ito sa baba at dumiretso muna sa kusina. Sakto namang baba ni Chloe nang dumating si Vanessa. Ikaw ba si Chloe? Malamig ang boses ng tanong nito. Ako nga, ikaw, sino ka? Tanong ng babae. Ako lang naman si Vanessa, ang fiancé ng lalaking nilalandi mo. Matapang na sagot nito. Akala ko ba may iba ka na? Hindi ba't nag-hotel ka kasama si Carlo, yung ex mo? Pagkasabi ni Chloe noon ay nakatanggap ito ng napakalakas na sampal mula kay Vanessa. Anong pakailan mo sa relasyon namin ni Kiro? Kaya ba nilalandi mo ang fiancé ko dahil sa bagay na yon? Oo, aaminin ko na kalandian ko ito sa pag-aakalang gusto ko pa rin si Carlo pero tumigil na ako dahil nakokonsensya ako. Mas mahal ko pala si Kiro at yun ang narealize ko. Kaya iwan mo na siya. Aayusin na namin ang relasyon namin. Pakakasalan ko to. Kaya huwag ka nang umasang mapapasayo pa siya. Seryosong sabi ni Vanessa. Narinig yun ni Kiro. Kaya nagmamadali itong lumabas ng kusina para puntahan ng dalawa sa sala. Nakita ng lalaki si Chloe na nakahawak sa pisnging namumula habang dinuduro ni Vanessa. Agad nag-init ang ulo nito sa nakita. Vanessa, sinaktan mo si Chloe? Anong karapatan mo? Gigil na sigaw ng lalaki. Dapat lang yun sa kanya. Inaagaw ka ng babaeng yan sa akin, hindi ako makakapayag. Akin ka lang, Kiro. Walang pwedeng humadlang sa pagmamahalan natin, ikakasal na tayo eh. Huwag mong hayaang masira ng iba ang relasyon natin. Pawang sabi nga ng dalaga. Galing pa sa'yo yan ha? Alam mo naman pala eh. Bakit nung tinanong kita tungkol kay Carlo hindi ka sumagot? Hindi ka nagpaliwanag. Pinanindigan mo yung pagiging sinungaling mo. Kahit huli ka na, kahit sobrang daming ebidensya, sana bago mo ko niloko habang nasa Spain ka alam mo ang consequences. Nang malaman ko yun huminto ako sa pagpaparamdam sa'yo, di ba? Kasi para sa akin tapos na tayo. Hinintay ko na lang nakausapin ka para personal na makipaghiwalay sa'yo. Sorry, nagkamali ako. Akala ko gusto ko pa rin si Carlo. Kaya nang landiin ako nito hinayaan ko aminado akong nakipag-date sa kanya behind your back. Pero huminto rin ako. Nakonsensya ako eh. Sobra kitang mahal kita. Pinagsisihan kong ginawa ko, totoo. Seryosong sagot ni Vanessa sa lalaki. Vanessa, alam mong minahal rin kita, pero sobrang laki ng pagkukulang mo. Niloko mo pa ako. Hindi ko matatawag na quits tayo dahil seryoso ko kay Chloe. Totoong mahal ko to. Hindi ko ginawang pampalipas oras o panakip butas dahil nasaktan ako sa'yo. Sa kanya ko naramdaman yung tunay na pag-ibig. Yung hindi ko kailangan mangamba na baka maagaw siya sa akin o kailangan kong puntahan para lang masabing mahal ko. Hindi na kita mahal, Vanessa. Si Chloe na yung mahal ko at gusto kong makasama habang buhay, patawad. Mahabang saad ni Kiro. Bumagsak ang luha ni Vanessa sa narinig. Hindi nito akalain na tuluyan nang nakalimot ang binata sa pangako nila sa isa't isa. Labis ang pagmamahal ng babae rito
Pero nagkamali siya at hindi akalain na sa isang pagkakamaling yun, maaaring mawala ang lahat. Hindi na pa talaga may babalik ang dati? Talaga bang tapos na tayo? Hanggang dito na lang ba tayo? Tanong nga nito. Sa iba mo na lang to pa rin, Vanessa. Dahil kung ako lang rin ang tatanungin mo, ayoko na talaga. Tsaka buntis si Chloe. At magiging tatay na ako, wala na akong balak pang balikan ka. Ayokong sirain ang tiwala ni Chloe sa akin. Gaya ng kung paano mo sinira ang tiwala ko sa'yo. Malungkot na sagot ni Kiro. Sorry, Vanessa. Kahit na alam mong maling umibig ng lalaking ikakasal na pala sa iba. At may kasintahan. Sinubukan kong umiwas pero si Kiro, pinatunayan ito sa akin na wala siyang nararamdaman para sa'yo. Sinayang mo yung lalaking walang ibang ginawa, kundi hintayin ka. Sad naman ni Chloe. Tumangutaw na nga lamang si Vanessa. Nung nasaktan mo siya, mag-isa siyang nagdusa at nagpakalasing. Hindi ko to dinamayan, pero pinigilan ko, sinabi ko pa rin na puntahan ka at linawin ang lahat. Sinabi ko pa rin ayusin ang relasyon nyo. Pero nang puntahan ka niya, nagsinungaling ka sa kanya kahit alam mo na sa sarili mo yung ginawa mo. Seryosong dugtong ni Chloe. Kaya paalam at patawad dahil hindi ko na matutupad pa yung pangako ko sa'yo. Hindi na ako yung lalaking makakasama mo sa pagtanda. Pero kahit na ganun hangad ko pa rin ang kaligayahan mo. Kahit na iba na yung nilaan ng Lord para sa'yo. Nakangiting sabi ni Kiro. Nasaktan ng sobra si Vanessa sa kanyang narinig. Hindi nito lubos akalain na habang buhay niyang pagsisisihan ang pagkakamaling nagawa niya. Sinayang niya yung pagmamahal ng lalaking walang ibang ginawa kundi mahalin siya ng sobra. Naiintindihan ko na ngayon. Alam ko ring habang buhay kong pagsisisihan at dadalhin ang regrets na to. Hanggang alaala na lang lahat ng pinagsamahan nating dalawa. Kasalanan ko. Kaya paalam. Umiiyak na sabi ni Vanessa bago ito tumakbo paalis. Niyakap naman ni Kiro ang kanyang mapapangasawa at tinanong. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Anong ginawa pa ni Vanessa sa'yo? Nag-aalalang tanong ng binata. Wala naman. Sinampal lang ako pero sa tingin ko, deserve ko naman yung sampal. Dahil kahit saang anggulo, may bali rin ako. Seryosong sagot ni Chloe. Dapat noon ko pa hiniwalayan si Vanessa. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Kasalanan ko din. Si Vincent ang bahala sa kanya. Sagot nga ni Kiro. Tumango si Chloe at hinalikan naman ito sa noo. Nagtungo na nga sila sa OB para magpa-check up. Maayos naman ang lab at lagay ng quintuplets na nasa sinapupunan ng babae. Nakakatuwa. 5 pa talagang magiging anak natin. Masayang sigaw ni Kiro. Inawat naman ito ng babae dahil nasa ospital sila. Huwag kang maingay. Nasa ospital pa tayo. Masaya ako dahil ayos lang ang laki ng ating babies. Kaya pinilit kong huwag magalit kanina dahil baka maapektuhan sila. Kahit anong mangyari palagi kong isasaalang-alang ang kalagayan ng ating mga anak. Nakangiting sabi ni Chloe. Hinalikan ito ng lalaki sa labi at niyakap. Hanga ako sa katapangan mo at lakas ng loob. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Nakangiting sabi ni Kiro. Palagi nang nakakasama ng babae ang lalaki sa mga check-ups nito hanggang sa mga anak nga si Chloe. Sobrang pag-aalaga at pag-asikaso ni Kiro sa asawa at anak. After 2 months, ikakasal na tayo. Kaya magpalakas ka. Huwag kang masyadong magkikikilos, akong bahala sa ating mga anak. Pinag-aralan ko naman ang gagawin. Nakangiting sabi pa nga ni Kiro. Alam ko namang hindi mo kami pababayaan. Ikaw pa? Ikaw yatang pinaka-the best na fiancé at papa sa buong mundo. Nakangiting sagot ni Chloe. Hinalikan naman ito ni Kiro sa labi ng matagal. Punong-puno yun ng pagmamahal. Habang tumatagal, mas tumitibay pa nga ang kanilang samahan. Sa isang resto, magkasama si Chloe at Kiro habang nakain. Lumalaki na ang tiyan ng babae. Huwag kang masyadong kumain ng bawal. Baka magkaroon ng epekto sa ating magiging anak. Paalala nga nito.
Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hindi mo ako kailangan intindihin. Kailangan ko ngang kainin lahat ng gusto ko. Dahil kapag hindi kulang si baby sa nutrients at higit sa lahat baka magkabalat pa. Sagot ng babae. Naniniwala ka dun? Paano kung mali ang paniniwala mo? Salubungang kilay na sabi ni Kiro. Hindi yan, magtiwala ka. Para rin sa kanila yon. Natatawang sagot nga nito. Dumating naman roon si Crucifer para inisin si Kiro. Inawat naman ito ni Chloe. Kuya naman, tigilan mo na nga ang pangiinis sa mapapangasawa ko. Buntis ako ha. Huwag kang paabno-abnormal dyan. Baka mapaglihan kita. Bahala ka. Reklamo nga ni Chloe. Sinimangutan lang ito ng kanyang kuya saka tumayo para umalis. Panay kasi ang kuha ni Crucifer sa mga kinukuhang ulam ni Kiro. Napansin niyo ng kapatid kaya sinaway nga siya. Hindi naman napatol rito ang lalaki. Pagpasensyahan mo na yun si kuya. Kulang kasi yun sa bakuna eh. Sad ni Chloe. Natawa naman ang lalaki. Hayaan mo na. May mga gano'n naman talagang kapatid. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sagot ni Kiro. Hinalikan nito ang kamay ni Chloe kaya kinilig doon. Matapos nilang kumain, nagpasya nga silang umuwi. May joke ako. Ano yun? Anong tawag sa mas malaking city? Ano? Diotsu. Sagot nga nito kaya natawa nga si Kiro nang magets ang sagot. Meron pa. Anong makukuha mo kapag piniga ang isang pare? Seryosong tanong ni Chloe. Ha? Ano? Nagugulhang tanong ng lalaki. Religious. Walang katawa-tawang sagot nito pero natawa pa rin si Kiro sa narinig. Lagot ka niyan, minus points ka na naman sa langit. Aniya sa natatawang boses. Ito pa, last na. Baka mapadala na ako sa impyerno eh, ba naman? Saang lugar ang magulo? Tanong ng babae. Di sa Tondo. Mabilis na sagot naman ni Kiro. Mali ka. Di sa Bohol. Sagot ni Chloe sa masiglang boses. Nagtawanan na nga lamang sila. Samantala sinagot na nga ni Vanessa si Vincent at nanliligaw sa kanya. Simula nang maghiwalay sila ni Kiro, nag-move on ito ng mahabang panahon at inabot ng 1 taon bago sagutin ang lalaki. Masaya akong malamang nakamove on ka na. Nakangiting sabi ni Chloe. Binisita kasi sila ni Vanessa. Mas ayos na ang itsura nito ngayon kumpara noong huli silang nagkita at nagkomprontahan. Oo, tanggap ko na. Hindi talaga kami para sa isa't isa. Pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Pasensya ka na talaga. Maraming lalaki sa mundo. Hindi ko akalain na yung lalaking magugustuhan ko ay ikakasal na sa iba. Saka nang malaman ko naman yun, pinigilan ko naman eh. Nagsimula lang yun nang sawayin ko siya sa pangbababae sa bar. Pagkukwento ni Chloe, ninitian lang ito ng dalaga. Alam ko na, sakayaan mo na yun. Bitawan mo na ang guilt na nararamdaman mo. Maging masaya ka lang sa piling niya. Ayos na rin naman ako. Wala na yun. Ngayon hangad ko na lang ang tahimik at payapang pamumuhay. Seryosong sabi ni Vanessa. Ngumiti si Chloe sa narinig at nabawasan nga ang tinik sa kanyang dibdib. Sana ikaw rin. Maging masaya ka ng sobra. Naniniwala akong tunay ang pagmamahal nito sa'yo. Dahil kung hindi ako nito ipapadukot. Natatawang kwento nga nito. Kaya nga sa pagkakataong to hindi ko na uulitin ang pagkakamaling nagawa ko. Iiwasan ko na. Sakayos naman na talaga ako eh. Anya sa mababang boses. Sinang-ayon na naman yun ni Chloe. Sa kabilang banda, habang nagkaayos na nga sila Vanessa at Chloe, nagkaayos rin. Sina Monty at Kiro. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa nang makapag-usap ulit ng maayos. Sobrang tagal nating pinagawayan ng negosyo at ang babae. Hindi ko akalain na darating pa ang panahong to kung saan magiging maayos tayo ulit. Nakakamiss rin talaga yung bonding nating ganito. Inuman ng 3 araw na walang babae, walang pahinga, walang ligo-ligo.
Natatawang saad ni Monty. Alam mo paring Vincent, ganyan talaga ang buhay. Pero ang tunay na magkaibigan, kahit magkagalit ng mahabang panahon, kung tunay sa isa't isa, magkakayos at magkakayos talaga, kasama sa buhay ngayon. Pero ang sarap mong tadyakan. Naiinis na sabi ni Kiro. Loko, pasensya ka na sa nagawa ko, pero si Daddy talaga ang may pakana nun. Huwag kang mag-alala, malabo nang maulit yun. Nakausap ko na si Dad, huwag ka nakakapakialaman. Saka yung isla ko sa Batangas. Sa'yo na yun, kabayaran sa ilang ulit kong pagpapapatay. Sa'yo, sorry talaga pre. Seryosong sabi ni Vincent. Sabi mo yan wala nang bawian. Tusong sagot naman ng lalaki. Natawa naman ang kausap sa naging sagot ni Kiro. Samantala nag-usap naman si Chloe at Kiro habang nakahiga sa kama. Nakayakap ang babae sa bewang ng lalaki. Masaya ako dahil nagkaayos na tayong apat. Sana wala nang maging aberya, no? Ayoko nang may problema pa. Seryosong sabi nga nito. Huwag ka nang mag-alala. Tugon ni Kiro sa seryosong boses. Dumating ang araw ng kanilang kasal at sobrang bongga at napakaraming tawang dumalo para sa kanilang kasal. Naroon ang mga kaibigan, kamag-anak at kaklase nila nung kabataan nila. Napakabongga ng dekorasyon na talaga namang ginastusan ng pamilya ni Kiro. Ako si Kiro Zapanta. Handang mahalin at pakasalan si Chloe Agoncillo. Nais ko siyang makasama habang buhay, kasama ng aming 3 anak. Simula nang makilala ko to, nagbago ang pananaw ko. Muntik na ako mabiktima ng toxic na pag-ibig. Sa pagmamahal ko, sa maling tao pero tunay na mapalad ang tulad ko. Dahil itinakda pala ako sa iba, hindi sa babaeng dapat na pakakasalan ko. Kaya ngayon heto ako, may buong pamilya. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal ni Chloe sa akin. Sa hirap man o ginhawa, walang iwanan habang buhay. Buong pagmamahal na saad ni Kiro. Ako naman si Chloe Agoncillo. Handang mapangasawa si Kiro Zapanta. Ama ng aking quintuplets na anak. Galing man kami sa maling sitwasyon, alam kong tama na kami ang itinakda dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Galing na siya sa maling relasyon kaya handa akong itama yun. Paninindigan ko ang aming pagmamahalan habang buhay. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa amin dahil hindi ko sisirain ang kanyang tiwala at mamahalin siya ng tapat magpakailanman. Nakangiting sabi ni Chloe. Bumagsak ang luha sa kanyang magandang mata sa labis na saya. Matapos nilang magpalitan ng wedding vows ay singsing naman ang kasunod. Pagkatapos nun ay binati sila ng mga bisita. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa aming kasal. Enjoy! Sabay nilang sabi. Nagtungo silang lahat sa reception at masayang kumain. Matapos makihalubilo sa mga kakilala at kamag-anak, nagpa siyang 2 pumasok sa kanilang kwarto para mag-honeymoon. Habang buhay kitang mamahalin, kaya sana wag kang mapapagod sa akin, sabi ni Kiro. Magkayakap silang 2 ng mga oras na yon. Walang suot na saplot sa katawan at dinadama ang init. Hinalikan nito ang asawa sa noo. Oo naman, kaya kahit anong mangyari wag mo kaming pababayaan, sagot ni Chloe. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unting lumalaki ang kanilang mga anak. Dito kayo kay Papa. Tawag nga ni Kiro sa mga anak na nooy sobrang bibilis nang gumapang. Grabe, 7 buwan pa lang sobrang bilis ng gumapang at maglalakad na. Manghang sabi ni Chloe. Siyempre mana sa Papa, genius ako eh. Kita mo sila oh, marunong na rin tumingin ng malaking value ng pera. Pag naglatag ka ng 520, yung 500 ang kinukuha. Partida walang nagtuturo sa mga yan ha. Tapos nakanta pa maigi. Pati mga ginagawa natin nagagaya ka agad. Proud na sabi ng ama. Oo nga eh. Ang daming natutuwa sa 5. Sana paglaki nila ganun pa rin. Huwag mo lang tuturuan ng kalokohan ha. Lalo na yung mga lalaking anak natin.
Taas kilay na sabi ni Chloe. Oo naman, syempre. Hindi naman ako loko, no? Para gawing kengko yung mga bata. Sagot nga ni Kiro. Habang kumakain sila, hindi magkanta-ugaga sila Chloe at Kiro dahil sa 5 makukulit na anak. Dadang! Tawag nga ng dalawa sa kanila. Kinaya ito ng dalawa at saka hinampas-hampas ang braso ng ama. Nataranta naman ang ama sa pagsubo sa 5 at natawa na nga lamang si Chloe roon. Mana pala kay Papa ah. Kaya yan pati sa pagkain ng sisiba. Natatawang sabi nito. Ayaw mo pa? Hindi bali nang natataranta ako basta nakikita ko silang malusog at malakas. Kesa naman matulad sa iba na halos hindi nakain at napakapihikan. Itong quintuplets natin kahit ano. Ang pinoproblema ko lang kapag naggipin na sila. Kakamot-kamot tulong sabi ni Kiro. Naku, lagot tayo pag nagkataon. Natatawang sagot ni Chloe. Nagtawanan sila. Hindi nila napansin na nakatingin ang 5 at sabay-sabay na tumawa. Napaka-cute ng mga to. 2 lalaki, 3 babae. Kaya tila hinaplos ang puso ni Chloe pati na nga si Kiro. Ang sarap pakinggan ng tawa ng mga bata. Nakangiting sabi ng lalaki at tumango naman si Chloe. Pinatapos na nga sila sa pagkain. Matulog na kayo mamaya ha? Saad nga ni Chloe. Ngumiti lang nga ang quintuplets. Sa sinabi nito, lumipas ang mga araw at buwan na sobrang hands-on ang mag-asawa sa kanila. Lumalaki nga ang mga to na matalino. Kagaya nga ng sabi ng ama nila, genius. Dada, Dede! Sad nga ng dalawa sa mga anak nila. Agad namang ipinagtimpla ni Kiro ang anak. Ganun rin ang ilan pa. Magluluto muna ako ng mga kain natin, wala si Manang eh. Sad ni Chloe. Tumango lang si Kiro at nagalaga nga ng quintuplets. Pagbalik ng babae, sa mag-aama ay masarap na nga ang tulog ng mga to. Kinumutan niya ng babae bago bumalik sa baba at itinabi ang ulam. Iinitin ko na lang mamaya pagkagising nila. Masayang sabi ni Chloe. Kinagabihan bumisita nga si Crucifer na kipaglaro nga sa 5 bata. Panay naman ang tawa at kanta ng mga to na nakapagpasaya lalo sa kanila. Tuwang-tuwa sa kanilang titong Abno ang mga anak natin. Natatawang sabi pa nga ni Chloe. Loka ka talaga, sweetie. Sobrang mahal ka ng kuya mo. Grabe ako pahirapan noon, halatang may galit kasi nag-asawa ka. Nauna ka pa sa kanya. Natatawang biro ni Kiro. Dapat nga dyan kay kuya mag-asawa na rin eh, para may kalaro na ang quintuplets. Natatawang sagot ng babae. Ihanap mo ng date, sobrang nadala na yan kaya ganyan. Sad ni Kiro. Ikaw na, para mas magkasundo kayo. Piliin mo yung kasing tinuko ah. Huwag mong bibigyan ng sakit sa ulo ang kuya mo. Nakataas ang kilay na saad nga ni Chloe. Natawa naman ang lalaki. Saka nag-set ng blind date para sa kanilang kuya. Pagkalipas ng ilang taon halos sumakit ang ulo ng mag-asawa sa kakulitan ng quintuplets. Panay ang takbo ng mga to. Huwag kayong tumakbo! Sigaw ni Chloe. Panay pa rin ang takbo ng mga bata hanggang sa sabay-sabay silang tumakbo papunta sa putikan at naglalalangoy roon. Diyos ko po! Sigaw nga ng ina sa mga anak. Agad namang lumapit si Kiro at kinarga ang 3. Si Chloe naman ang kumarga sa 2. Pinaliguan nila ang mga to sa banyo at pinatulog. Mama, Dada, lab-lab! Saad nga ng mga to sa malambing na boses. Ganon rin ang ginawa ng iba pa tumalik sa pisngi ng kanilang magulang. Kinilig naman ang mag-asawa sa lambing ng mga anak. Masaya silang napalaki ang mga to na malakas sa kamasigla. Opo, lab-lab ni Mama at Dada ang mga babies namin. Kaya pag malaki na kayo mag-aral kayong mabuti. Nakangiting sabi ni Chloe. Opo, sagot naman ng mga to. Nakipaglaro muna si Kiro sa quintuplets ng Itbulaga at Peekaboo bago nagkatulog nga ang mga to. Niyakap ng lalaking asawa at hinalikan sa labi. Sobrang saya at payapa ng kanilang pagsasama. Maraming salamat dahil binigyan mo ko ng masaya at kumpletong pamilya.
Kahit hindi tayo perpekto, nakangiting sabi ni Kiro. Maraming salamat din dahil binigyan mo ko ng masaya at kumpletong pamilya. Sa wakas naranasan ko ng magkaroon ng anak. Bonus pa na may asawa ako dahil sa panahon ngayon karamihan walang amang mga bata dahil hindi pinanagutan, iniwan o di kaya hindi handang maganak. Kaya masaya ako dahil ikaw ang napili kong mahalin kahit na sa iba ka dapat nakatagdang ikasal. Mabuti na lang sa akin kay tinadhana. Nakangiting sabi naman ni Chloe. Mas lalo naman ako. Buti na lang nakilala kita agad kundi baka hanggang ngayon tanga pa rin ako sa pag-ibig, baka hanggang ngayon namumukmuk pa rin ako. Kahit biglaan alam kong pangmatagalan, hindi ko kayo pababayaan. Buong pagmamahal na sabi ni Kiro. Hindi ko hahayaang magmahal ka ng iba. Nakasimangot na sabi ng babae. Malabo kitang ipagpalit. Nasa iyo ng lahat, pati pagiging bungangera. Natatawang biro na nga lamang ni Kiro. Paano hindi magbubunga nga? Ikaw nga tong paulaga-ulaga eh. Hindi ka nakikinig. Sagot naman ni Chloe. Sorry na, Parang baliw na sagot ni Kiro. Natawa naman si Chloe rito. Pinatunayan naman ni Kiro na hindi niya kailangan bumarkada para lang sumaya dahil handa siyang buuin ang pamilya ng sama-sama habang buhay. Kasama ang kanilang 5 anak, namuhay nga ng masaya sina Kiro at Chloe. Minsan talaga, makakatagpo tayo ng akala natin pang forever na, pero meron palang isang tao na inilaan para sa atin basta willing lang tayong mag-let go ng mga bagay na sa tingin naman natin hindi para sa atin at hindi nakakabuti sa ating buhay. Magtiwala lamang tayo na pag may rejection o pagsubok hindi ibig sabihin na nag-fail na tayo sa buhay. Bagkus, gamitin natin ito para bumangon at para mapunta tayo sa kung saan tayo dapat nararapat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kiro at Chloe. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout bilang pasasalamat po namin sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aming mga storya. Muli ito ang Kat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie,
Juliet Caday, Kuya Atok Betty Losnong, Crescen, Susana Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan, Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia, Marites Nitura, Rosemary Floranda, My Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lore Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Budimel, Leonisa Zotes,
Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioco, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Lloyda Salon, Eli Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annali Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Eli Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Murillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbiteros, Rebecca Tezuka, Irene, Dens, Maria Halog, Salvacion Manuel, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merly Lynn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.